Ito si Cookie, nung unang araw niya sa akin, nung kuhanin ko siya sa kanyang owner. Sobrang pangit ng kondisyon ni Cookie dito. Punong-puno siya ng buto, marami siyang sugat, and very, very weak si Cookie dyan. Talagang maputla yung gums niya. Hello everyone! Once again, this is your Permam TV and you're tuning into my channel. So for today's video po, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking experience sa kung paano ko napagaling ang aking adopted na si Cookie na siya po ay isang aspin. So, nagkaroon po siya ng blood parasite or ehrlichiosis and nagkaroon din siya ng distemper. So, i-share ko na rin sa inyo kung paano napunta sa akin si Cookie. Si Cookie po ay aso ng aming kapitbahay. But before kami lumipat kasi dito sa aming location na bago na to, nagpupunta na po si Cookie dito tuwing naglilipat kami. So, may time na lumilipat siya sa bakod, dumadaan. And then ayun, inaabot-abutan namin siya ng pagkain hanggang sa nakasanayan na nga niya na pumupunta dito tuwing nandito kami. Until nang lumipat na kami dito ng aking mga alagang aso, lahat, pati pusa, hindi na siya makalipat. Kasi there was a time na pumasok siya bigla and ayun na nga, inaway siya, hinabol siya. Buti hindi siya inabutan. Nakabalik siya sa kanyang amo. Nakabalik siya sa kanila mismong bahay. So in other words, napalapit sa akin si Cookie dahil mahilig nga rin ako sa aso, 'di ba? Talaga namang dog lover ako. So as days goes by, napapansin ko si Cookie parang pumapayat. Papayat siya ng papayat. Until one day, nakita ko na lang siya na nakakadena, nakatali siya sa labas ng bahay. And then, tuwing gabi, naririnig ko, parang umiiyak siya kasi wala siyang tulugan, as in sa lupa lang siya natutulog. Tapos that was December, no? Nagkabulol-bulol pa ako. December 'yon, and syempre malamig yung season na December. So awang-awa ako tuwing narinig ko siya na umiiyak. As in, sabi ko giniginaw siguro kasi ang payat niya, talagang kita na yung buto niya sa kapayatan niya. Until one morning, hindi ako nakatiis. Pinuntahan ko siya, may dala-dala akong pagkain for her. Talagang lumipat ako sa kabilang bahay, sa aking kapitbahay. Inabutan ko siya ng pagkain doon. And Cookie is so weak. Talagang chinek ko yung gums niya, talagang sobrang puti na. And napakarami niyang kuto. Yung kuto na, yung pulgas na talagang lumilipad, yung tumatalbog yun eh. So, sa tao pwede rin lumipat. Anyway, kahit ano namang kuto pwede lumipat sa tao. Pero yung kuto na yon, as in talagang mabilis siyang dumami. And napakahirap nga niyang ipuksain kasi nga mabilis siyang tumalbog. So sabi ko to sa may-ari, kailangan gamutin si Cookie or else mamamatay siya. Kasi nga bagsak na po ko yung kanyang platelet base sa obserbasyon ko ha. Kasi nga puting-puti na yung gums niya. You can tell right away kung ang aso ay talagang anemic or ano dun sa gilagid niya. So yun yung unang chinek ko sa kanya. Sabi ko napakaputi ng gilagid niya. Hindi na siya halos makatuyo. So talagang hinang-hina siya. And sabi ko nga doon sa owner, kailangan siyang gamutin. So sabi naman ni owner, hindi naman din daw niya alam kung ano igagamot niya. So bumalik ako ng bahay. Meron ako kasi mga gamot. And then, meron ako yung erythropoietin na isinasaksak sa aso pagka talagang anemic or para mabilis yung pag-akyat ng kanyang platelet, ng hematocrit, ng hemoglobin. So, ginagamit ko talaga yon every time na meron akong aso na maputla and gusto ko mapabilis yung pag-akyat ng kanyang hematocrit, hemoglobin, and platelet na nga para mas mabilis yung kanyang pagiging masigla. So actually konting-konti yung bawas ng gamot na yon dahil isang beses lang nagamit and 0.1 lang talaga yon na nagamit sa pusa pa. And then, ginamit ko kay Cookie. Binigyan ko siya ng isang 0.1 kasi 0.1 lang nga lang. Binigyan ko siya nung nandun ako sa lugar niya. So, ayun, kinuha ko yung gamot, binigyan ko si Cookie ng 0.1. Disclaimer ha, hindi ko ina-advise to na gayahin nyo. Ito ay
ginagawa ko na even before pa. So, kinonsult ko na rin to sa vet and allowed naman ni vet ito. And then, ayun, binigyan ko rin siya ng vitamins, ng iron. Pero hindi pa rin ako mapakali. Nung hapon, binalikan ko siya. Kinuha ko talaga siya. Sinabi ko sa owner na, pwede ko baka kung ampunin muna si Cookie at pagalingin ko. Ngayon, kung hindi ko siya mapagaling, hanggang doon na lang talaga. So, pumayag naman si owner kasi nga hindi naman doon niya alam yung gagawin niya pagdating doon sa ganong klase ng sakit. So, inuwi ko si Cookie. In other words, inuwi ko siya at sineparate ko siya from my dogs. And then, ayun na nga, every day for almost a week, nag-improve si Cookie. Saka pabigay ko ng erythropoietin, ng vitamins, and then ng iron. So, nung medyo lumakas siya, trinit ko na yung kuto niya. At the same time, nag-treat ako sa aking mga alaga kasi pwedeng mahawa. Ayun, talagang ang dami, as in, nababalutan ng kuto yung buo niyang katawan at napakapayat niya. So, nung na-treat yung kuto, after a week din, pinaliguan ko siya. Nag-improve si Cookie, tumayo, kumain. But after a week again, eto na, right away, bigla siyang nag-seizure in front of my eyes. Hindi ko alam na magsi-seizure siya. Although napapansin ko, bakit may pagmumuta siya, pero wala naman siyang diarrhea. Noong time na yun, nagbabasa-basa na rin ako. And then, sa ibang groups na sinalihan ko, nagbabasa-basa ako doon ng mga ibang problem, ng ibang fur parent. So, sabi ko, wala naman siyang diarrhea, wala rin naman siyang sipon and coughing. So, hindi ko inisip na distemper yon. So, nagbasa pa rin ako through Google. Ayun, napansin ko kasi nga kay Cookie, hindi siya makatayo. So, itinatayo ko lang siyang pilit para maano yung muscles niya, ma-flex. And then, nabasa ko nga kay Google na ang one of the symptoms ng distemper is yung nagbabody swaying. So, meron siya nun. Talagang naka-curve yung katawan niya kahit anong diretso mo, talagang papaling at papaling. And nagsusway yung lower part ng katawan niya, yung balakang niya. Talagang nagsusway yon. At yun nga, hirap siyang kumain na. Hindi na siya makakain ng gaya ng dati na bago-bago ko siyang nakuha na nag-improve. So, doon ko na-conclude, distemper to. So, ayun, nag-search ulit ako, nag-research ulit ako ng kung ano yung pagkain na pwede sa kanya and how I'm gonna treat her. So, naisip ko, i-mash yung food niya, talagang parang oatmeal na talagang as in mash, malambot. Dahil hindi nga siya makaswalo. So, para siya naglalakcho. Ayun, first feeding ko siya. And para magkaroon siya ng appetite, yung dog food niya, sinasamahan ko ng chicken liver or pork liver, mga ganyan. And then chicken breast. Minsan biniblender ko pa just to make sure na talagang malululon niya yon ng madali. Kasi nga, hindi siya makalulon. At yung pagkain niya na yon, nilalagyan ko pa yun ng mga supplements like ascorbic acid, nilalagyan ko rin ng dextrose powder, minsan honey. So, iba-iba para mas ma-boost yung energy niya. Nilalagyan ko rin siya ng pet nutri drops na pwedeng ilagay sa water and pwede rin ilagay sa kanyang pagkain. So far, nakakakain naman siya na basta i-force feed ko lang siya. And then, nag-add ako ng B-complex para sa kanyang nerves, sa muscle twitching niya. Kasi kailangan niya talaga yon para mag-cool down yung kanyang pagsisisure. Kasi ilang beses din siyang nagkaroon ng seizures. Ano pa ba binigay ko? Nagbigay rin ako ng... And then, yung mga supplements niya like iron for her anemia and then yung tawag din doxycycline para sa kanyang antibiotic. So, almost a month ko binigay sa kanya yon. Continue lang. Tapos, yung pagkain niya, sinasamahan ko rin ng mga minsan tawa-tawa, minsan malunggay leaves or malunggay powder para talaga
lumakas yung kanyang immune system. And one of the supplements talaga na nagpa-boost ng kanyang immune system ay itong Immunol, yung itong Himalaya Immunol na to. Talagang napakalaking tulong na to. Nakadalawang bote yata siya na to na naubos ko para sa kanya. Binigyan ko rin siya na to, yung Renacure para sa kidney kasi nga nagtatake siya ng mga medication and kailangan niya maprotektahan yung kanyang kidney. So nag-add ako na to. And gusto ko lang din po kayong i-advise na hanggat maaari po, yung mga alaga nyo, if you are treating cases like this, yung mga parvo and distemper, ilayo nyo po sila sa iba nyong alaga. I-quarantine nyo, kumbaga. And yung mga pinagamitan nyo po na kung na-treatment sila or hindi, yung mga pinagamitan nyo sa kanila, syringes o mga tirang medications, ganon, i-dispose nyo na po yon. Hindi na po kasi sila pwede talagang gamitin. And yung mga food bowls in yung area nila, kailan po naka-disinfect. Hi, Cookie! So, meet natin si Cookie, ang bagong Cookie, the new reborn Cookie. Diba, Cookie? Ang healthy-healthy na po ni Cookie and her skin sobrang healthy na talaga. Wala na siyang puto at wala na siyang mga skin diseases. Before kasi ang dami niya talaga ring sugat dahil nga dun sa kanyang puto. And she's so happy na sa akin. Hindi ko na rin siya binalik sa kanyang owner kasi nga baka mapabayaan na naman. And pumayag naman si owner na sa akin na lang siya. So for now, andito siya sa loob kasi nga hindi siya pwedeng ihalo sa aking mga ibang alaga dahil inaaway siya. So ayan, happy-happy na po si Cookie at talagang love na rin niya ako. So that's it for today's content. Hope you like my video and please paki-subscribe po sa aking channel. Thank you. Bye-bye.